Si Diablo ay isang kalunos-lunos na anti-social gamer na isang araw ay nagising bilang kanyang karakter na isang makapangyarihang Demon Lord. Gayunpaman nang hindi niya sinasadyang inalipin ang dalawang kakatwang demi-human na batang babae na ginagawa na ngayon ang lahat ng gusto niya, nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong joystick para pumalakpak ng maraming shotty sa isang pagkakataon. Ngunit bago ang lahat ng ito, naglalaro siya ng Crossrev Eerie sa silong ng kanyang ina, ngunit nang umabot ang orasan ng alas 12 ay bigla siyang nakatanggap ng mga halik mula sa dalawang chicks. Iyon ay kapag nag-click sa kanya na siya ay nasa katawan ni Diablo, ang undefeated Demon Lord na kanyang karakter sa laro. Habang ang mga batang babae ay nagtatalo kung sino ang dapat na magmay-ari sa kanya, tumingin siya sa paligid na kinikilala ang lugar bilang isang lokasyon sa laro. Back in his old life he was a sweaty mouth breather, kaya walang kumakausap sa kanya, kaya naman sa kasalukuyan ay parang bulol siya habang sinusubukang kunin ang atensyon ng mga babae. Iniipon ng lahat ng tapang na ito at ang kanyang pinakamahusay na malalim na boses, inutusan niya ang mga batang babae na itigil ang pakikipaglaban at makipagkamay. Agad na tumanggi ang mga babae nang biglang may puwersang nagpilit sa kanila na makipagkamay. Pagkalipas ng ilang segundo, dalawang pinatay na kwelyo ang lumitaw sa kanilang leeg na nakakasindak sa kanila. Sa pagpunta sa lungsod, ipinaliwanag ng mga batang babae na tinawag nila siya upang maging kanilang alipin, ngunit may nangyaring mali at ngayon sila ang nakatali sa kanya. Pagkarinig nito, ikinokonekta niya ang mga tuldok. Napagtatanto na ang kanyang magic reflecting ring na nakuha niya sa laro ay malamang na binaligtad sa kanila ang summoning magic nila. Sa daan patungo sa isang inn, ipinakilala ng mga batang babae ang kanilang sarili bilang sina Shara at Rem, na nagpapakitang sila ay mga adventurer na nangangailangan ng kanyang kapangyarihan. Bilang tugon, nagpasya siyang ipakilala ang kanyang sarili bilang si Diablo, ang makapangyarihang Panginoon ng demonyo. Sa wakas, nakarating sila sa isang crappy motel kung saan dahil sa kawalan ng pera nagpasya silang tumira sa isang kwarto na may king-size na kama na nagbibigay ng pag-asa kay Diablo na magkaroon ng isang makulit na proyekto ng grupo kasama sina Shara at Rem. Biglang may dumating na babae na nagngangalang Celestine sa kanilang silid at excited na binati siya ni Shara dahil siya ang pinuno ng asosasyon ng Salamangkero, habang kinikilala siya ni Diablo mula sa laro bilang ang Salamangkero na nagpoprotekta sa bayan gamit ang kanyang mahiwagang hadlang. Mabilis na napansin ni Celestine ang mga pinatay na kwelyo sa leeg ng mga batang babae at iniimbitahan silang lahat na malaman ang higit pa tungkol doon. Kapag isiniwalat ng mga babae ang buong kwento, nangako siyang tutulungan sila sa abot ng kanyang makakaya, na nag-udyok kay Diablo na malamig na magtanong kung bakit niya sila iniini sa kanyang nakakadiri niyang mukha. Sinaktan nito ang kanyang simpleng bodyguard na nagsabi sa kanya na galangin ang pangalan ni Celestine, ngunit sinigawan siya ni Diablo at tinawag siyang magsasaka. Bago pa lumala ang mga bagay-bagay, hinimok ni Celestine si Rem na isaalang-alang ang pagpapanatili ng mga bodyguard, ngunit kapag tinanggihan niya ito, ipinaalala ni Celestine sa kanya na napakahalaga niya para sa kanilang bansa, ngunit kahit ganoon ay tinitiyak ni Rem na kaya niya ang kanyang sarili. Napabuntong hininga ang mataas na Salamangkero ay nagdahilan sa kanyang bodyguard na sumimangot kay Diablo bago umalis. Nang mawala ang mga side character, bumaling si Diablo kay Rem at sinabi na dapat ay napakahalaga niya, ngunit nagsisinungaling siya at sinabi na siya ay isang ordinaryong ang babae lamang. Gayunpaman, nanginginig ang instincts ng gamer ni Diablo habang napagpasyahan niya na ang anumang lihim na kinikimkim ni Rem ay mahalaga para sa balangkas, kaya itinago niya ito sa kanyang balikat at sinabi kay Shara na pahihirapan niya si Rem para sa impormasyon. Palibhasa'y makulit, tumahimik si Shara, hinahayaan na kunin ni Diablo si Rem. Dumating sila sa loob ng silid kung saan siya inihagis niya sa kama at hiniling sa kanya na ibuhos ang beans o siya ay pumitik sa kanyang bean. Galit na galit, tinanong ni Rem kung talagang dudumihan niya siya, na nag-udyok kay Diablo na baguhin ang kanyang kilos. Sa halip, sinimulan niyang kuskusin ang kanyang mga tainga dahilan upang makagawa siya ng masasayang tunog ng dolphin kapag naglabas siya ng nakakatawang likido. Tinanong ni Rem si Diablo kung tatanggapin niya siya pagkatapos malaman ang kanyang malaking sikreto na palaging nakakatakot sa mga tao. Ipinangako niya na hindi siya tatakas, na nagpapahintulot kay Rem na ipakita na ang kaluluwa ng Panginoong Demonyo si Krebscombe ay natatakan sa loob niya, naririnig ang pangalan. Naalala ni Diablo na si Krebscombe ang pinakahuling boss sa Crossrev Eerie. Samantala, sinabi ni Rem na ang layunin niya ay talunin si Krebscombe, kaya naman gustong italaga ni Celestine ang kanyang mga bantay hanggang sa hindi siya mamatay ng maaga at ilabas si Krebscombe sa mundo. Nang malaman ito, tiniyak ni Diablo kay Rem na tutulungan niya ito dahilan para mapaiyak siya. Dahil ayaw niyang makitang umiiyak si Rem na parang isang makulit na bata, lumabas si Diablo kung saan nakaharap niya ang simpleng bantay ni Celestine at ang kanyang mga homies. Gayunpaman, sa pag-alam na hindi siya katumbas ng halaga, si Diablo ay lumiliko upang umalis kapag ang simp ay nagpatawag ng isang level 30 na salamander. Tinutuya ni Diablo ang pagsasabing nasa level 150 na siya at niloloko niya ang salamander.
Kapag tapos na siya sigurado si Diablo sa isang bagay. Ang mga kapangyarihan na mayroon si Diablo sa laro ay kanya na ngayong gamitin. Sa umagang iyon iniisip niya kung siya ay nasa isang replika ng mundo na ipinakita sa Crossrev Eerie o kung siya ay nadala sa loob mismo ng laro. Nang mapagpa siyang oras na para maghanap ng mga kasagutan bumangon si Diablo nang hinawakan ng kanyang mga kamay ang isang malambot na bagay. Paglingon niya na pabuntong hininga siya nang makita ang kaliwang kamay na nakapulupot sa mga malikot na pitchel ni Shara. Lalong lumakas ang kanyang gulat nang mapagtantong niyang ang kanang kamay ay nakapatong sa mahinang dibdib ni Rem. Sa sandaling iyon napagtanto ni Diablo na mahilig siya sa mga melon nang biglang nagising si Shara at sinigawan siya. Galit niyang sinabi sa kanya na magagawa lang niya ang mga bagay na tulad nito kapag tinanggap niya ito bilang kanyang amo. Hindi nagtagal nagising si Rem at naging kamatis nang matagpuan ang kamay nito sa kanyang flatbed. Pinaalalahanan ni Diablo na ngayon ay puspusan na ang kanyang sarili na mag-roleplay na lang bilang ang bastos na demonyong si Lord Diablo kaya mahinahon niyang sinabi kay Rem na sigurado siyang tatamaan siya ng body glow up sooner or later. Sa araw na iyon nagpa siya si Rem na mananatili siyang galit kay Diablo na walang pakialam sa kanyang mga kalokohan at nagtanong kung bakit wala siyang nakitang isang tao. Sumagot si Shara na inilalantad ang bloke na ito ay partikular na nakatuon sa mga demi-tao na nagpapaunawa kay Diablo na ang mga tao ay dapat na nakikipagbifang sa ibang mga nilalang gaya ng dati. Bamantong hininga tinanong niya ang mga batang babae kung ang kanilang lakas ay nasusukat sa mga antas. Pinatunayan ni Shara ngunit nahihiyang sinabi na siya ay isang noob habang si Rem ay buong pagmamalaki na idineklara na siya ay nakatayo sa antas 40. Sa wakas pagdating sa Adventurers Guild si Diablo ay nabigla nang makita ang isang adventurer na nag-aagawan sa isa't isa sa kabila ng pagiging kinakabahan. Siya ay nananatiling composed at sinusundan ng mga babae sa ikalawang palapag kung saan ang busty receptionist mula sa H-Enemy ay nagsasabi sa kanila na punan ang mga form ngunit si Diablo bilang isang illiterate moron na pagtanto na hindi niya mabasa ang wika. Inutusan niya si Shara na punan ito para sa kanya na excited niyang ginagawa at pagkatapos niyang gawin ginabayan sila ng receptionist na hawakan ng magic mirror upang malaman ang kanilang mga level. Nauna si Shara at nalaman niyang nasa level 30 na siya na ikinagalit niya habang umaasang malumpasan niya si Rem. Ngunit kapag si Diablo na may nangyaring masama sa salamin na nakakatakot sa lahat ng nasa silid. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ni Sylvie the Guildmaster na nagsabi kay Diablo at sa kanyang cuddle crew na sumama sa kanya. Sa privacy sinabi niya kay Diablo na masyado siyang malakas para sa kanilang maliit na guild at tinanong siya kung okay lang ba siyang tumanggap ng mga order mula sa isang taong mas mahina sa kanya. Nagkibit balikat si Diablo sinabing wala siyang pakialam basta may bayad na ikinatawa ni Sylvie. Matapos siyang tanggapin na nakasakay ipinadala niya sila sa isang misyon upang ibalik ang mga mata ng ahas na mother na nakatago sa loob ng kakahuyan na kumakain ng tao. Ibinunyag ni Rem sa kanila na hiniling ng isang tao mula sa asosasyon ng Salamangkero si Diablo kung si Celestine o ang kanyang pangkat ng mga gunner ang nasa likod nito na kahit papaano ay nag-trigger ng alaala ng gabing nasa ibabaw siya ni Rem na nagkikibit balikat sa maruming pag-iisip. Tinanong niya kung maaari silang kumuha ng portal sa kakahuyan na kumakain ng tao ngunit ang mga batang babae ay tumugon na hindi pa nila narinig ang tungkol sa mga portal sa kanilang buhay. Sinusubukan ni Diablo ang kanyang makakaya upang ipaliwanag kung paano ito gumagana na nagiging sanhi ng pagtawa ni Shara. Sinabi niya na kung may portal magiging masyadong maginhawa at sumang-ayon si Rem tinanong si Diablo kung napanood niya ang isang crappy fantasy na pelikula mula sa Petohood. Nagpa siya si Diablo na pinakamahusay na tumahimik at kaya pagkatapos ng 5 oras na paglalakad dumating sila sa loob ng kakahuyan na kumakain ng tao na nakakatakot para bigyan siya ng heebie-jeebies. Biglang nabalitaan ni Shara ang presensya ng 10 tao na nag-alerto kay Diablo na nagsabi sa mga babae na naramdaman niya na isa itong bitag at hiniling sa kanila na tumayo. Nang walang karagdagang babala nagpaputok siya ng elemental na magic patungo sa mga puno na pinipilit na lumabas ang kaaway sa bukas. Agad na nakilala ni Shara ang duwende bilang si Seltzer na galit na hinarap si Diablo tinanong siya kung paano siya maglakas loob na alipinin ang prinsesa ng Greenwood na lumabas na walang iba kundi si Shara. Sinabi ni Diablo na hindi niya inalipin si Shara o sinuman para sa bagay na iyon ngunit tumanggi si Seltzer na paniwalaan iyon at ibinalita ang kanyang determinasyon na palayain ang prinsesa at ibalik ito sa kanilang bansa. Ikinagalit nito si Shara na tahasang sinabihan ang duwende na hindi siya sasama lalo na nang malaman ng kanyang kapatid na gustong bigyan ng backshots ang kanyang sanggol. Nalilito nagtanong si Seltzer kung bakit mas gugustuhin niyang mamuhay na parang mga alipin kung kaya lang niyang ibuka ang kanyang mga paa at matupad ang kanyang biolohikal na tadhana. Gayunpaman galit na nilinaw ni Shara na siya ay walang sinumang alipin na nag-udyok kay Seltzer na itaas muli ang kanyang palaso. He then states that he don't care for her reason since inutusan lang siyang iuwi siya.
Samantala nakaramdam ng pagmamalaki pinuri ni Rem si Share sa pagiging isang tunay na feminist at nag-aalok ng kanyang suporta habang si Diablo ay madilim na sinabi kay Seltzer na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng kanyang kaaway. Ang mga duwende na nakakaramdam ng kahihiyan sa kanyang kabangisan ay nagpaputok ng isang kumpol ng mga araw na hindi man lang nagpapahina kay Diablo. Sa halip tinanong niya sila kung bakit sila nag-aaksaya ng kanyang oras kung hindi naman sila seryosong talunin siya. Bilang paghihiganti kinuha ni Seltzer ang tunay na pakikitungo na kinikilala ni Diablo bilang mga Tempest Arrow na may potensyal na tumusok sa sinuman at anuman. Ngunit syempre si Diablo ay hindi kung sino-sino lamang at pinatunayan niya na sa pamamagitan ng madaling pag-neutralize sa pag-atake tulad ng Now Fearful tinanong nila si Diablo kung sino siya na nag-udyok sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili bilang Diablo ang demonyong Panginoon mula sa ibang mundo. Nang walang karagdagang babala nagpakawala siya ng isang spell na tinatawag na Frisia na nagpapalamig sa buong lugar. Napaluhod ngayon si Seltzer at ang kanyang mga tropa sa takot nang biglang magpakita ang simpleng gwardya. Ibinasura niya ang mga duwende dahil sa hindi pagtupad sa pagpatay kay Diablo na nilinaw na ito ang lahat ng kanyang ginagawa na nasuri. Tinanong siya ni Diablo kung nakumbinsi niya ang mga duwende na siya ay isang mangangalakal ng alipin na naging dahilan upang sumigaw ang gwardya na ang mga duwende ang kusang nakarating sa conclusion na iyon dahil sila ay mga hanggal na demi-humans. Bilang tugon binigyan siya ni Diablo ng panghuling babala na nagsasabi na kung sakaling makita niya siya muli hahawiin niya siya paamula sa paan na nakakatakot sa kanya upang tumakas. Sa sandaling ito humakbang pasulong si Shara at sinabihan si Seltzer na huwag na siyang abalahin muli dahil ayaw niyang i-pipe ang kanyang kapatid kapag mayroon siyang Chad tulad ni Diablo. Kapag nakauwi na sila nakita ni Shara ang sarili na mag-isa kasama si Diablo at nagpas siyang ipagsapalaran siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang mahika. Si Diablo na nawala sa kanyang pag-iisip ay naghinuha na ang mundong ito ay ang tunay na pakikitungo at hindi katulad ng laro kung siya ay namatay hindi siya muling bubuhayin. Na nagpapaunawa din sa kanya na ang dahilan kung bakit ang lahat sa paligid niya ay nasa mababang antas ay dahil walang sino man ang gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pagsisikap na makamit ang Diyos tulad ng mga kapangyarihan. Bigla niyang sinabi kay Shara na para matalo si Krebskulm kailangan niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay na nagpapaisip sa kanya na mas pinipili niya si Rem kaysa sa kanya. Maluha-luha niyakap siya ni Shara na nagsasabi na kailangan niya ito gaya ni Rem. Upang ipakita sa kanya ang kanyang debosyon umupo si Shara sa kanyang ibong si Califa na nagpapahintulot sa kanya na laruin ang kanyang mga melon hanggang sa siya ay sumuko at sinabing hindi niya pinipili si Rem kaysa sa kanya. Kinaumagahan hanggang ay ipinatawag ni Sylvie na humingi ng paumanhin sa hindi pagpapahinga sa kanila pagkatapos ng kanilang misyon at ibinunyag na may partikular na humiling kay Diablo para sa isang pakikipagsapalaran ngunit ang mga batang babae na ngayon ay nag-iingat ay nagtanong kay Sylvie kung ito ay isa pang bitag na dahilan upang ipakita niya na ang komisyon ay hiniling ni Celeste na nag-alok na magbayad ng malaking halaga para dito. Si Diablo gayunpaman ay nagreklamo at nagtanong kay Sylvie kung ang salamangkero ay may kasamang mga reparasyon para sa pinsalang dulot ng kanyang pangit na bantay. Nang tiyakin sa kanya ng Guildmaster na aalagaan siya sa mabad si Rem at sinabing hindi siya pupunta sa misyon na ito dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kay Celestine at kung tatanggapin niya ang isang talaan na hindi kinakailangang mataas ang sweldo ay nangangahulugan na siya ay nasa ilalim ng kanyang utang o ano paman. Nang marinig ito napagtanto ni Diablo na si Rem ay hindi isang gold digger habang si Shara ay nagpapaalala sa kanila na lahat sila ay mga natalo na wala man lang pera para bumili ng toilet paper. Samantala sumama si Sylvie na sinasabi sa kanila na hindi nila kailangang magsama-sama para sa partikular na misyon na ito dahil ito ay dapat na isang madaling trabaho. Kaya nang walang karagdagang pagkaantala sinabihan ni Diablo si Rem na manatiling mag-isa sa lungsod na ikinagalit niya ng kaunti. Paglabas sa opisina ni Sylvie binasa nila ang job description na kumuha ng mga pampalamig sa Bridge of Ilog na nagpapaunawa kay Diablo na ito ay talagang isang madaling trabaho. Kaya sinabi niya na talagang sinusubukan ni Celeste na bumawi sa kabastusan ng kanyang bantay. Gayunpaman nagpagulo si Rem iginiit na hindi siya mabibili ngunit si Shara sa kabilang banda ay nagsabi kay Diablo na sa tingin niya ay isang mabuting tao si Celestine. Nang malapit na silang umalis para sa misyon isang batang lalaking may gininto ang buhok ang kumausap kay Diablo na sinasabi sa kanya na mukha siyang masama gaya ng sinasabi sa kanya ng mga chismis. Ngayon ay curious nagtataka si Diablo kung anong mga alingaw-ngaw ang nag-udyok sa batang lalaki na ihayag na kilala siya ng lungsod bilang isang demonyo na umalipan sa dalawang inosenteng babae. Sa loob-loob kinikilabutan siya sa bulong-bulungan alam na ang mga sungay na suot niya ay para lamang sa palabas ngunit sa labas ginagamit niya ang kanyang pinakamahusay na boses na bangkay ng asawa upang tanungin ang mga batang babae kung sino ang bufon sa kanyang harapan. Mabilis silang sumagot na inihayag na siya si Emil na sinasabing pinakamalakas na mandirigma sa Adventurers Guild.
Nang marinig ang kanyang pagpapakilala ipinagmamalaki ni Emil ang kanyang level 50 at pagkatapos ay hinamon si Diablo sa isang tunggalian. Ito ay nasasabik sa kanya dahil naghihintay siya ng isang malalaro na paghaharap mula pa noong dumating siya bagamat buong pagmamakaawa niyang sinabi kay Emil na dudurugin siya nito na parang langaw. Hindi pinapansin ang babala sinabi ng mandirigma na mahal niya ang mga babae kaya bilang isang tunay na feminist hindi niya pinapayagan ang isang pangit na demonyo na alipinin sina Rem at Shara. Sinisikap ng mga babae na sabihin sa kanya na mali ang lahat ngunit pinatahimik sila ni Emil at ibinalita na palalayain niya sila dahil tagapagtanggol siya ng mga babae. Sa pagmamasid sa kanya mabilis na napagtanto ni Diablo na si Emil ay isang mahusay na tao ngunit umaasa pa rin siyang makakalaban niya ito. Kaya't kapag ang gintong mandirigma ay pumwesto sa pakikipaglaban si Diablo ay bumulong sa pananabik. Mabilis na sumugod si Emil para putulin siya sa kalahati ngunit naiwasan ni Diablo ang pag-atake kasama ang kanyang mga tauhan. Para sa kanyang susunod na galaw sinubukan ni Emil na mag-ipon ng mana ngunit hinampas siya ni Diablo na parang lamok na nagpagalit sa kanya. Sinisigawan niya si Diablo na hindi siya susuko dahil lumaki siya sa panunood ng Naruto at sinisingil siya hanggang sa sinigawan ng mga babae ang dalawang idiot na huminto. Pagkatapos ay isiniwalat ni Shara kay Emil na mali niya ang buong kwento habang ipinaliwanag ni Rem na hindi sila inalipin ni Diablo at sa katunayan tinutulungan sila. Nang marinig ito napatawa si Emil at sinabi kay Diablo na swerte siya dahil sinabihan siya ng mga babae na hindi siya banta. Bilang kapalit na pabuntong hininga na lang si Diablo nang malaman niyang si Emil ay isang chimp na hindi kailanman nag-evolve. Nang maglaon sa wakas ay lumabas sila ni Shara upang kumpletuhin ang kanilang paghahanap kung saan ipinahayag ng duwende na siya ay naiinip. Bigla niyang ginalaw ang kanyang mga milker at tinanong si Diablo kung gusto niyang mag-skinny dipping. Ang dweeb sa loob niya ay nabigla kaya sinisigawan niya ito para sa paggawa ng mga ganoong mungkahi habang nagtatrabaho ngunit bilang tugon idiniin ni Shara ang kanyang mga order sa kanyang dibdib at ipinahayag na gusto niyang maging kasing kapangyarihan niya balang araw. Pagkatapos maglaro dumating sila sa Yulog kung saan inakusahan siya ng mga gwardya na nahulog dahil sa kanyang mga sungay. Bago siya makapagpaliwanag kinilala siya ng isang gwardya na nagngangalang Boris bilang ang kasumpa-sumpa na demonyo na nakapagsalita sa buong lungsod ng Foltra. Nakaramdam ng pag-uusi sa tinanong ni Diablo ang mga gwardya kung bakit sila galit na galit at ibinunyag nila na nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa daan-daang nahulog na patungo sa Yulog. Ang balita ay nagiiwan sa kanya ng pag-aalala dahil alam niya mula sa Cross Rev Eerie na ang Fallens ay mga boss monster na may kakayahang magdulot ng malawakang pagkawasak. Nang ipahayag ni Shara ang kanyang pag-aalala para kay Yulog naisip ni Diablo na kapag dumating ang mga halimaw ang buong Yulog ay masisira dahil walang kakayahan ang mga gwardya na talunin ang napakalakas na kawan. Gayunpaman tiniyak niya kay Shara na kahit na masira ang tulay ng Yulog hindi makapasok ang Fallen sa Foltre dahil mayroon silang hadlang ni Celeste na nagpoprotekta sa lungsod. Ngunit si Shara na hindi makapagpahinga ay nagsabi kay Diablo na dumami ang aktibidad ng halimaw dahil umaasa silang bubuhayin ang demonyong Panginoon na si Crobskulm. Ngayon tulad ng pag-aalala ng kanyang kasama iniisip ni Diablo kung ang tunay na target ay si Rem. Nang malapit na siyang umuwi sa kanya nakatanggap siya ng liham ng pasasalamat mula kay Boris na nagpapasalamat sa kanila sa paghahatid ng mga pampalamig. Natigilan dito pinagalitan siya ni Diablo dahil sa pag-aalala tungkol sa mga walang kwentang bagay kapag malapit na silang makaharap sa isang kawan ng mga halimaw. Sa isang ngiti na nakaplaster sa kanyang hanggal na mukha sinabi ni Boris na kung ngayon ay ang kanyang huling araw gusto niyang mamatay ng may karangalan. Pagkatapos ay tinanong ni Diablo ang batang gwardya kung bakit hindi siya tumatakas at inihayag niya na ang kanyang trabaho ay lumaban hanggang ang mga manggagawa at manlalakbay sa tulay ay ligtas na nakarating sa Foltra. Nang marinig ito binigay ni Shara kay Diablo ang kanyang pinakamagagandang mata ng do at sa isang iglap siya ay tumiklop at nagpasya na iligtas ang tulay para sa kapakanan ng mga sumisigaw na humihinto sa palabas ni Shara. Pagkalipas ng ilang oras ipinaalam sa kanya ni Boris na ang lahat ng mga sibilyan ay ligtas na nakarating sa Foltra. Biglang nakita ni Diablo ang isang maputing body sa isang ostrich at sa likod niya ay isang grupo ng mga nahulog na patungo sa kanila. Inutusan niya ang lahat na umatras upang malaya niyang magamit ang kanyang mahika ngunit bago umalis sinabihan siya ni Shara na mag-ingat. Tahimik na naglalakad si Diablo patungo sa larangan ng digmaan na pagtanto na ito ang unang pagkakataon na may nagpakita ng pag-aalaga sa kanya na nagbibigay sa kanya ng bomba na kailangan upang harapin ang mga halimaw. Samantala pabalik sa Foltra umupo si Rem kasama si Celeste na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagpapaalis sa kanyang bantay na nagdulot sa kanila ng hindi kinakailangang problema. Sa pamamagitan nito sinubukan niyang pinindot siya para sa higit pang impormasyon tungkol sa Diablo at ipinahayag ni Rem na siya ay isang demonyong Panginoon mula sa ibang mundo.
Ngunit nahihirapan si Celestine na paniwalaan at sinabihan siyang mag-ingat sa kanya dahil maaaring siya ay nahulog na naakit sa kaluluwa ng Panginoong Demonyo sa loob niya. Tumayo si Rem sa galit at sinabi na si Diablo ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na saktan siya sa halip. Palagi niya itong pinoprotektahan at nangako na crush niya ang Crepscom. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang parehong gwardya na mukhang mas baliw kaysa dati. Sinabi niya kay Celestine kung paano nagalit ang lahat, sinabi sa kanya na pinalabas na siya kaya kinailangan niyang saktan ang mga ito. Nag-aalala tinanong ni Celestine ang gwardya kung sino ang nasaktan niya, ngunit napagod siya at sinabihan siyang mag-alala tungkol sa kanya kahit minsan. Habang sinusubukang pakalmayan siya ni Celestine, naglabas siya ng punyal at tinusok ang sarili nito na tinawag ang isang anino na ahas na bumabalot sa kanyang katawan. Nakilala ni Rem ang kasamaan na lumalabas sa ahas at ipinagluluksa ang lahat upang manatili habang ang ahas ay ganap na humahawak sa bantay na naging isang nahulog na nagngangalang Gregor sa ibang lugar. Ilalabas ni Diablo ang pinakamaraming nahulog hanggat kaya niya nang may mababang antas ng mga kasanayan hanggang sa siya ay hinamon ng Lancer nang nahulog si Edelgard mismo. Pagbalik sa kinilala ni Gregor si Celestine at sinabing tapos na ang kanyang laro at tinutuya siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na madaling tumago sa kanyang harang salamat sa kanyang simp guard. Gayunpaman, bago magdulot ng pinsala ang nahulog, hinikayat siya ng mga nasasakupan ni Celestine na tumakas kaya hinawakan siya ni Rem sa kamay at tumakas sa eksena. Sa kasamaang palad, hindi sila nakakatakbo ng malayo dahil nataman nila ang isang dead end. Maya-maya ay dumating si Gregor, handa nang tapusin ang laro ng tag. Si Rem bilang isang summoner ay mabilis na kumilos sa pamamagitan ng pagtawag sa isang nilalang na tinatawag na Asulaw, ngunit inalis siya ni Gregor sa isang suntok lamang nang ang lahat ng pag-asa ay tila nawala. Sumakay si Emilia nang wala sa oras at hinahamon si Gregor. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng tulong mula sa mga adventurer na narito upang mag-alok ng proteksyon kay Celestine. Habang inaatake ni Emily ang nahulog, ginagamit niya ang kanyang madilim na salamangka para mapalipad ang mandirigma humahalaklak ng malisyoso. Ipinagmamalaki ni Gregor na siya ang pinakadakilang mangkukulam sa kagubatan na kumakain ng tao. Dahil doon, nagpakawala siya ng isang pag-atake na tinatawag na Dark Bullet na ikinasugat ni Emil. Hinihimok siya ng mga batang babae na tumakbo hanggat kaya niya, ngunit muling bumangon ang gintong mandirigma na nagsasabing hinding-hindi niya tatalikuran ang kanyang mga kalaban. Bumalik sa Yulud Bridge, nakipag-away si Diablo kay Edelgard na sinusuri niya ay nasa level 80 dahil mas malakas siya kaysa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya mananalo laban sa kanya na nagtulak sa kanya na gamitin ang kanyang ultimate spell na tinatawag na Sacrificial Charge. Gayunpaman, sa kabila ng magnitude ng pag-atake, nananatiling hindi nasaktan si Diablo. Masigla niyang sinabihan ang Lancer na umahan kung gusto nito ang kanyang kapatawaran kapag narinig niyang sumisigaw si Boris tungkol kay Celestine na hinabol ng isang nahulog. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Diablo na ito ang engranding plano pagkatapos ng lahat. Si Edelgard ay nag-aaksaya lamang ng kanyang oras habang ang kanyang nasasakupan ay nagpapahina sa hadlang mula sa loob ng Foltron na kung saan ay magpapahintulot sa kanya at sa hukbo ng mga nahulog na magdulot ng malawakang karahasan. Nang makitang ngumisi si Edelgard na parang twerp, nagpa siya si Diablo na gumamit ng malakas na spell para tapusin ang laban na ito. Sinabi niya kay Shara at sa mga gwardya ng Yulod na sumilong at kasama nito inaalok niya ang Lancer ng huling pagkakataon upang makatakas. Ngunit may kumpiyansa siyang sinabi na narito siya para alisin ang sangkatauhan at buhayin ang demonyong Panginoon. Si Diablo ay nanunuya at inanunsyo na siya ang tunay na Panginoon ng demonyo bago naglabas ng isang spell na tinatawag na White Nova na nagpakawala ng napakalakas na baha. Kakailanganin nilang muli ang arko ni Noah. Ang pag-atake ay nag-iwan kay Edelgard na wala ang kanyang plot armor na ikinagulat ni Diablo dahil umaasa siyang magiging alikabok ito tulad ng iyong lola. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinabi niya kay Shara na gagamit siya ng return magic para maabot si Rem at ipagdasal na gumana ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga panalangin ay nasagot nang sila ay makarating sa harap ni Gregor. Nang makita ang kanyang mga kaibigan na duguan at nasugatan, nagdilim ang mukha ni Diablo at kinilala niya ang katapangan ni Anil at sinabi sa kanya na kukunin niya ito mula rito. Nang marinig ito, nawala ng malay ang mandirigma. Kaya't binigyan ni Diablo si Celestine ng isang healing potion at sinabihan siyang alagaan ang mga nasugatan. Nagulat sa kanyang kalooban, tinanong ni Celestine kung talagang lalabanan niya ang mga nahulog para sa kanila, ngunit mabilis siyang itinuwid ni Diablo sa pagsasabing kaharap niya si Gregor upang turuan siya ng leksyon para sa pag-atake sa kanyang baseng lungsod. Nang marinig ito, nagalit si Gregor tungkol sa kung paano siya gagawing pagkain ng baboy, ngunit nananatiling tahimik si Diablo at tinatasa ang kanyang kalaban na pagtanto na siya ay isang brawler sorcerer ayon kay Crossrev Eerie na isang uri ng amo na alam ang magic at ang sining ng digmaan.
Nang sabihin sa kanya ng nahulog na wawasakin niya ang hadlang, kalmadong ibinunyag ni Diablo na hindi na darating si Edelgard dahil kamukha niya si Mia Khalifa pagkatapos ng kanyang 1v10 session. Tumangging paniwalaan iyon ni Grieger na tinawag siyang sinungaling at pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang mga bala ng dart, ngunit sa pagkakataong ito ni-neutralize ni Diablo ang pag-atake at sinasalamin ito pabalik kay Grieger na naiwang nanginginig sa pag-atake. Samantala sinabihan siya ni Diablo na huminto sa paglalaro, kaya ang nahulog ay nagpakawalan ng isang bagay na tinatawag na dart press na sinasalamin muli ni Diablo na nagtulak kay Grieger na humingi ng awa, ngunit hindi magkakaroon ng anumang awa para sa kanya dahil sinabi ni Diablo na dapat niyang bayaran ang kanyang mga krimen. Kapag ang nahulog ay natatakan sa loob ng isa pang dimensyon salamat sa isa pang high-level spell, si Diablo ay nakatanggap ng yakap mula kay Shara habang si Rem ay lumuluhang nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang itago. Naguguluhan sinubukan ni Diablo na magmukhang Chad sa pamamagitan ng pagsasabi kay Rem na ginawa lang niya ito dahil pag-aari niya ito. Sa kanyang pagtataka, masayang tinanggap ni Rem ang pagmamay-ari niya. Si Shari, feeling left out, ay iginigiit din na pag-aari niya ito. Ito ay nagiging sanhi ng kanyang utak upang maging bonkers at siya ay nagtatapos of passing out mula sa lahat ng dugo rushing sa kanyang pipi. Pagkalipas ng 3 araw, isang seremonya ng libing ang ginanap upang parangalan ang mga taong nawalan ng buhay sa pagkubkob na inilatag ni Grieger, ngunit ang talagang nakakagulat kay Diablo ay kung paano nagkaroon ng higit na motibasyon ang mga tao sa Faltra na muling itayo ang kanilang lungsod sa kabila ng pagharap sa gayong pagkawala. Para sa kanya, pagkatapos na mawala ng labis na mana, nakita niyang matigas ang ulo at pagtatampo ng kanyang katawan. Nang itulak siya ng mga batang babae na pumunta sa isang pakikipagsapalaran sa kanila, sinabi niya na gusto niyang maging isang sleeping beauty at matulog ng walang hanggan. Kaya para suhulan siya, nagsuot si Shara ng damit na isinusuot ng Roman twinks at iyon ay parang isang alindog sa kanya. Bago pa uminit ang mga bagay, si Rem ay sumabog sa pintuan, sinisigawan si Shara dahil sa paghuhoging niya sa Eiffel Tower ni Diablo. Habang ang mga batang babae ay nagsimulang yamakap sa kanya upang isulong ang kanilang balak, lumitaw si Sylvie na ipinaalam sa kanya na ang Panginoon ng lungsod ng Faltra ay hiniling ng Elven Kingdom na ibalik si Shara. Ang masaklap pa, nagbanta sila na kapag hindi na ibalik si Shara, makikidigma sila. Kaya ang kanilang bagong quest ay upang matiyak na walang digmaan sa pagitan ng Elven Kingdom at Faltra. Nang malaman na mayroon lamang silang 10 araw para tapusin ang misyon na ito, nagsimulang mag-alala si Diablo sa internally dahil mas malala ang kakayahan niya sa komunikasyon kaysa sa iyong kasintahan kapag galit siya. Para lalo siyang mag-alala, ibinunyag din ni Sylvie na si Prince Kira, ang kapatid ni Shara, ay naglagay ng bounty sa kanya na makakaakit ng maraming scums na naghahanap upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanilang mga araw tulad ni Jeff Bezos. Nang marinig ito, nag-alab sa galit si Diablo habang iniisip niya kung paano naging napakasama ng isang kapatid na lalaki para gawin iyon sa sarili niyang kapatid na ngayon ay determinadong turuan si Kira ng leksyon. Inanunsyo ni Diablo na pagsisisihan niya ang pag-abala kay Shara. Nagulat sa kanyang pagkasabik, tumingin si Shara sa kanya habang tinitiyak ni Diablo na dahil pag-aari niya ito, hindi niya kailangang mag-alala. Nang tanungin ni Rem kung ano ang balak niyang gawin, sinabi ni Diablo na ang unang hakbang ay ang pangangalap ng impormasyon upang makita nila ang Panginoon ng Faltra. Ngayon ay kakaiba, tinanong ni Diablo si Sylvie tungkol sa antas ng Panginoon, ngunit sinabi niya na hindi niya alam dahil hindi nila nasuri ang kanyang mga kakayahan. Nang tanungin niya kung madaling kausapin ang Panginoon, nag-aalangan na isiniwalat ni Sylvie na siya ay may reputasyon na matigas at binabalaan silang lahat na huwag kalimutan ang kanilang mga asal. Sa wakas, pagdating sa manor, kinakabahang binati ni Sylvie si Lord Galford na diretsong kinausap si Diablo at inutusan siyang mabilis na lutisin ang usapin sa Elven Kingdom. Nagsalita muli si Sylvie na humihiling kay Galford na magbigay ng ilang impormasyon kay Diablo. Bamantong hininga, sinabi ni Galford na nasabi na niya ang lahat ng kailangang sabihin, ngunit iginiit ni Sylvie na magpakilala man lang siya. Kaya maingat na isiniwalat ni Galford na siya ay isang tenyente na pinagkakatiwalaang mag-aalaga kay Faltra. Samantala, nang marinig siyang magsalita, natarante si Diablo habang iniisip niya kung paano siya dapat tumugon kay Galford nang hindi na kompromiso ang kanyang bastos na Demon Lord act. Kaya naman awkward niyang binati si Galford na kapalit ay nagtatanong kung Demon Lord ba talaga siya o scam artist lang. Ang instincts ni Diablo ay sumipa at tinanong niya si Galford kung gusto niyang maging abo na naging dahilan upang tumingin sa kanya ang mga miyembro ng kanyang koponan sa takot. Hindi pinapansin ang Kagaspangan, itinuro lamang ni Galford ang mapa na inilalantad ang lokasyon ng mga duwende. Ipinaalam din niya sa kanila na mahusay silang mag-ambush, kaya naman gusto niyang iwasan ang digmaang ito. Tinanong ni Diablo kung bakit siya partikular na nagde-deploy sa kanya na nag-udyok kay Galford na sabihin na kung ibibigay lang niya si Shara, maiiwasan ang lahat ng ito.
Agad na ibinaba ni Diablo ang ideya na ibigay si Shara na dahilan kung bakit tinanong siya ni Galford kung bakit niya isinusuko ang karangyaan ng pagiging isang prinsesa. Ibinunyag ni Shara na ayaw niya maging breeding cow na ang tanging layunin ay magpalabas ng mga royal baby. Tinanggap ni Galford ang sagot ngunit sinabi niya kay Shara na hindi siya makiramay sa kanya. Nagalit ito sa kanya hanggang sasabihin sa kanya ni Diablo na hindi niya kailangang humingi ng empatiya sa iba dahil may karapatan siyang ihanda ang sarili niyang landas. Sa pag-unawa sa sitwasyon pagkatapos ay ibinunyag ni Galford na may isang tao mula sa kabisera ng hari ang ipinadala upang tulungan sila. Isang batang babae ang pumasok sa silid at ipinakilala ang sarili bilang si Alicia, isang Imperial Knight. Sa pag-aaral niya naalala ni Diablo na sa Crossrev Eerie ang mga makapangyarihang tao lamang na may marangal na angkan ang maaaring maging knight. Agad na itinuro ni Rem na nagulat siya nang makita ang isang babaeng naglilingkod sa kaharian. At bilang tugon sinabi sa kanya ni Alicia na mukhang problemado siya. Inaalerto nito sina Diablo at Rem na nagtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti lang ng kakaiba si Alicia at sinabing hula lang iyon. Pagkatapos ay binago niya ang paksa, binigay kay Sylvia ang isang bag ng ginto at ipinahayag na ito ay mula sa hari na gustong tumulong sa pagbuo ng Foltra pagkatapos ng nangyari. Bumaling kay Shara, si Alicia ay nag-aalok ng kanyang buong suporta sa kanyang laban upang mamuhay ng nakapag-iisa. Si Diablo na nagmamasid sa kanya ay naghinuha na si Alicia ay ang pinakamasamang bangungot ng isang introvert dahil siya ay masyadong nakikipag-usap. Pagkatapos ay nag-aalok siya ng kanyang pasasalamat kay Diablo sa pagprotekta kay Foltra at Eula sa panahon ng labanan ng mga Fallen. Ngunit natarante siya na pagtanto na kung hindi siya mag-iingat baka makita ni Alicia ang pagkilos ng kanyang Panginoong demonyo upang takutin siya. Kaya sinabi niya sa kanya na huwag makipag-usap sa kanya. Ngunit sa kanyang pagkadismaya magalang na pumayag si Alicia na ikinasama lamang ng loob niya. Sa pagbabalik na pagtanto ni Diablo na dapat siyang makakuha ng isang marangya na sandata upang mapanatili niya ang pagkilos habang inaalagaan ang maliliit na kaaway. Pagkatapos bumili ng stiff, inanunsyo niya sa kanyang team na gusto niyang bumili ng ilang potion. Nagmamadali si Shara nang biglang natabunan ng bomba ng gas ang kalye. Nang nakompromiso ang kanilang paningin, narinig nilang sumisigaw si Shara para humingi ng tulong. Si Diablo mabilis na tumayo ay nag-alis ng hamog at nasaksihan si Shara na kinidnap ng isang grupo ng mga bounty hunters. Mabilis niyang sinalakay ang mga ito habang ang iba pang mga mangangaso ay inaalagaan ni Alicia at Rem. Nang ligtas na niyang maibalik si Shara sa kanya, lahat sila ay binati ni Emil na tiniyak kay Diablo at sa barkada na aalagaan niya ang mga kidnapper bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya kanina kasama si Gregor. Sa sandaling pumunta siya sa Lalaland kasama ang mga kidnapper, sinabihan ni Diablo si Shara na manatili sa tabi niya. Gamit ang sandaling ito, tinanong siya ni Shara kung maaari niyang hawakan ang kanyang kamay, kaya namula si Diablo. Nagbabahagi sila ng isang mapagmahal na sandali hanggang sa humingi ng paumanhin si Alicia sa pagpapalam sa mga kidnapper na kunin si Shara. Si Diablo gayunpaman ay tinitiyak sa kanya na hindi niya kailangang maging napakahigpit sa kanilang paligid at nagpapasalamat siya sa kanya sa pagiging napakamadaling makisama. Biglang tumunog ang tiyan niya kaya napatawa ang mga babae. Mamaya sa inang grupo ay sumali sa pamamagitan ng Celeste na ibinunyag na siya ay maaaring hindi nakahanap ng isang paraan upang alisin ang mga kwelyo ng alipin. Natuwa ang mga babae sa tunog nito habang nagpapatuloy si Celeste na inihayag na may dumating na slave caravan kahapon kaya maaaring matulungan sila ng mga alipin. Sumingit si Alicia, tinatanong ang barkada kung gusto ba talaga nilang gawin ito ngayon kapag kailangan nilang asikasuhin ang gulo na ginawa ng kapatid ni Shara. Nang tumingin ang lahat kay Diablo para sa mga sagot, inanunsyo niya na dapat nilang tingnan muna ang slave caravan dahil sigurado siyang madali niyang mareresolba ang usapin sa Elven Kingdom. Kinabukasan dumating sila sa slave caravan nang si Diablo ay tinamaan ng malikot na pag-iisip ng mga alipin na nakasuot ng walang ama. He gulps down, praying his Winnie not ruin his tough demon lord act. Pagpasok sa loob ng isang toldo, lahat sila ay sinalubong ng isang bossy na babe na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Med-Eos, ang may bahay na matalim na napansin ang mga kwelyo ng alipin sa leeg ni Rem at Shara. Tinanong niya si Diablo kung narito siya para ibenta ang mga babae at agad niyang isinara iyon na naging dahilan upang mapansin ng Med-Eos ang mahiwagang aura na naglalabas sa kanya. Pinupuri pa niya si Diablo sa pagsasabi sa kanya na ang sinumang magagalit sa kanya ay hindi na mabubuhay upang makakita ng isa pang araw. Agad itong naintindihan ni Shara at tinanong si Med-Eos kung nakakabasa ba siya ng mga magic flow. Sa sandaling nakumpirma niya, ipinahayag ni Shara na siya ay katulad niya na ikinagulat ni Rem na nagtanong sa kanya kung bakit wala siyang sinabi tungkol dito. Si Shara ay isang dummy. Casually states that she never asked, making Rem sigh in annoyance.
Pagkatapos nito sinabi kay Med-Eos kung bakit nandito silang lahat at sinabi niya sa gang na maaari niyang subukang tanggalin ang mga kwelyo ng alipin ngunit wala siyang maipapangako sa kanila. Bigla naramdaman niya ang masamang daloy ng mahika na lumalabas kay Rem at tinanong siya kung paano siya nabuntis ng demonyo. Nagulat ang lahat nang marinig iyon at agad na inakusahan ni Shore si Diablo sa ginawa niyang pangit kay Rem. Gayunpaman mabilis niyang isinara ang akusasyon sa pagsasabing dapat makulong ang sinumang maggon sa loob ni Rem. Sinabi sa kanila ng Med-Eos na dahil ang pag-alis at paglalagay ng mga kwelyo ng alipin ay isang lihim ng kalakalan maaari lamang niya itong ibahagi sa ilang tao. Nagpasya si Alicia na ilabas ang sarili at sumunod si Rem na nagpapakitang hindi maganda ang pakiramdam niya. Mabilis na tinanong ni Shore kung okay lang siya ngunit tahimik na tinanong siya ni Rem kung alam niya ang tungkol sa dark magic flow na lumalabas sa kanya. Sinabi sa kanya ni Shore na nararamdaman niya ito at ipinagpalagay na ito ay dahil siya ay isang napakalakas na adventurer. Nang marinig ito pinasalamatan ni Rem ang god sa pagbibigay kay Shore ng room temperature intelligence. Matapos lumabas kasama si Alicia tinanong si Rem ng kabalyero kung ayos lang ba siya. Kapag hindi siya tumugon ibinahagi ni Alicia kung paano siya natakot na mabasa ni Med-Eos ang kanyang puso. Ikinagulat nito si Rem na nagtanong kung bakit kailangang matakot ang isang taong kasing garlikin niya sa ganoong bagay. Nakangiti si Alicia na ipinakikita na kapag sinisikap mong maging matuwid mas nagiging marumi ang iyong mga iniisip. Ngayon ay mas nakaka-relax inamin ni Rem na natakot siya sa kanyang lihim na paglabas. Bilang tugon sinabihan siya ni Alicia na ipikit ang kanyang mga mata upang malagyan niya ng anting-anting ang kanyang kamay na magpoprotekta sa kanyang mga lihim. Sumunod si Rem ngunit sa sandaling iguhit ni Alicia ang alindog sa kanyang kamay naramdaman niya ang isang demonyong selyo na kinatatakutan niya. Gayunpaman nananatili siyang tahimik ayaw niyang lalong magalit si Rem. Pagbalik sa loob ng tent tinanong ni Shore si Med-Eos kung bakit siya nagsuot ng makulit na kasuotan at ibinunyag niya na ito ay dahil kailangan din ni Diablo na makita ng maayos ang kanyang magic flow. Ay ando ang reflective magic na nagbubuklod sa kanya. Dahil doon inutusan niya itong hawakan si Shore. Sumunod si Diablo napasigaw si Shore sa sarap. Kapag na-detect na niya ang gitna sinisikap niyang sundan ang hibla ng mahika na konektado sa kwelyo ngunit nabali ang katawan ni Shore habang naglalabas siya ng hindi banal na tubig. Noong gabing iyon nagtanong si Rem kung bakit hindi siya matagumpay na nag-udyok kay Diablo na ihayag na ang mga mahiwagang thread ay masyadong komplikado para sa kanya upang maunawaan pa. Bamantong hininga sinabi ni Rem na pagod siya at tinanong si Alicia kung saan niya planong matulog. Biglang naisip ni Diablo ang kanyang sarili na dirty cuddling all the chicks which freaks him out since he already guned to Sharos dolphin noises kanina. Sa kabutihang palad tiniyak ni Alicia sa kanila na hindi siya isang palaboy na tulad nila at nagrente ng solong silid para sa kanyang sarili. Bigla silang nakarinig ng tunog ng plota. Natakot si Shore nang makalipas ang ilang segundo lahat sila ay binati ng kanyang kapatid na si Kira. Hiniling niya kay Shore na lumapit sa kanya ngunit nananatili itong nagyelo sa kanyang kinatatayuan habang si Diablo ay malamig na tinatamaan si Kira dahil sa paglalagay ng bounty sa kanyang sariling kapatid. Ang prinsipe gayunpaman ay nagsasaad na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang kaya nagtanong sa kanya si Alicia tungkol sa digmaang balak niyang ilabas sa mga tao kung hindi siya sasamahan ni Shore. Muli magalang na sumagot ang prinsipe na inihayag na lahat ng ito ay kagagawa ng kanilang ama dahil nais niyang makita ang kanyang anak na babae. Biglang sumigaw si Shore kay Kira na putulin ang crap dahil nakikita niya ito. Mabilis na humingi ng tawad sa kanya si Kira na nagsasabi na nagbago na siya at gustong maging mas mabuting kapatid sa kanya. Nang marinig ito tinanong siya ni Rem na kung talagang nagbago na siya noon dapat niyang tanggapin ang pinili ni Shore na mamuhay bilang isang adventurer. Sumagot si Kira na tatanggapin niya ang kanyang desisyon ngunit tinanong niya si Diablo kung kaya niyang payagan si Shore na umuwi kasama niya. Nanunuya ng husto pumalakpak si Diablo na nagsasabi na hindi siya isang scum na tulad niya kaya kung gusto ni Shore na umuwi kasama niya maaari niya. Nalulugod sa tugon nagpaalam si Kira sa kanilang lahat para sa araw na iyon ngunit tiniyak ni Shore na susuriin niya siya bukas. Kapag tulog na ang lahat nananatiling gising si Shore. Dahil sa pagkabalisa sa pagbisita ng kanyang kapatid napansin ito ni Rem at nagpas siyang kausapin siya. Tinanong niya kung nagpaplano siyang umuwi ngunit mabilis na sinabi ni Shore na ayaw niya at ipinahayag ang kanyang pagnanais na magbukas ng kafe kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng kanyang kasiyahan tahimik na sinabi ni Rem kay Shore na hindi siya sigurado kung siya ay naruroon sa hinaharap upang magbukas ng isang kafe kasama siya habang siya ay nakikitungo sa kanyang sariling problema. Upang pasayahin siya inihagis siya ni Shore sa kama at nilalaro ang kanyang buntot habang nasa ibang lugar. Tumutugtog si Kira ng kanyang plota ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit na tuwa habang sinasabi niyang gagawa siya ng mga sanggol kay Shore bukas.
Noong nakaraan kapag siya ay mukhang ang pangit na bida ng mga anime na pinapanood mo sa Incognito Diablo ay desperado na makipagkaibigan ngunit walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Ngayon sa kasalukuyan ng imulat niya ang kanyang mga mata sinalubong siya ng dalawang badis na yamakap sa kanya. Pagkaraan ng umaga ipinahayag ni Rem na pupunta siya sa Adventurers Guild upang i-update si Sylvie tungkol sa nangyari kay Kira habang si Alicia kasama niya ay nagsabing mag-uulat siya kay Lord Galford. Nang marinig ito masayang sinabi ni Shara na mag-ingat sila ngunit ipinaalala ng mga babae sa kanya na siya ang kailangang mag-ingat dahil darating din si Kira mamaya. Mabilis na tiniyak ni Diablo sa kanila na hindi niya ibibigay si Shara na pumupuno sa kanya ng optimismo kaya ibinalita niya na kapag dumating ang kanyang kapatid tatanggihan siya nito. Pagkaalis ni Rem at Alicia para tapusin ang kanilang mga gawain sinabi ni Diablo kay Shara na hindi sila dapat magpakalma upang muling likhain nila ang mga potion mula sa kanyang mundo. Dahil sa pagkasabik nito sabik na itinanong ni Shara si Diablo kung mapapanood niya na mas lalo lang siyang kinakabahan bilang dating talunan. Ang masama pa nito nahuli niya ang mga lobo ni Shara na sumisilip mula sa kanyang pangitaas na nagpa-realize sa kanya na sa halip na potion ay gusto niyang mabutas ng lotion ang isang mataba. Bigla nagsimulang magsaya si Shara para sa kanya itinuro ang kumpletong bote ng potion sa kanyang kamay. Pagkatapos ay nag-click ito kay Diablo na kung itutuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang senpai snack magagawa niya ang anumang bagay nang hindi nawawala ng motibasyon. At tulad niya nagawa niyang tapusin ang mas maraming bote ng mga potion na ito na pinahanga si Shara sa proseso nakikita siyang kasiya siya. Si Diablo ay nagsimulang ngumiti sa kanyang sarili na hindi napapansin ni Shara na pinupuri siya. Ito ang nag-udyok sa kanya upang mapagtanto na ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya mula nang makarating siya rito. Puno ng pag-asa hinayaan ni Diablo ang kanyang sarili na mangarap na baka isang araw ay makakausap niya ang mga tao ng normal nang hindi ginagamit ang harapan ng demonyong Panginoon. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi kay Shara na nais niyang magkaroon sila ng mga mapayapang sandali tulad nito magpakailanman. Sisigat pa lang siya na puno ng mahinang tunog ng plota ang silid. Nag-iba ang kulay ng mga mata ni Shara at bigla siyang tumungo sa pintuan sinabi kay Diablo na babalik siya sa Greenwood ang kanyang tahanan. Nagulat tinanong niya kung ano ang nangyari para magbago ang isip niya at sinabi niya sa kanya na bilang isang maharlikang prinsesa dapat niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Sa sinabi nito sumama siya sa kanyang kapatid na nagpapaalala kay Diablo na nangako itong igagalang ang kagustuhan ni Shara. Sa sandaling umalis sila bumalik sina Rem at Alicia tinanong si Diablo kung ano ang ginagawa niya sa labas. Tahimik inihayag niya na umalis si Shara papuntang Greenwood na ikinagulat ni Rem na nagtanong sa kanya kung ano ang susunod niyang gagawin. Nang hindi humaharap sa kanya tumugon siya na siya ay matutulog sa buong araw. Ngunit kahit anong pilit niya punong-puno ng iniisip si Shara habang iniisip niya ang posibilidad na magsinungaling ito sa kanya. Kinagabihan dumating si Rem upang suriin siya at tinanong siya kung gaano katagal niya planong makulong sa kanyang silid. Kapag hindi siya nakatanggap ng tugon ipinaalala niya sa kanya na si Shara ay may utak ng langgam. Kaya naman hindi siya sapat na matalino para gumawa ng isang aksyon. Kaya naman hindi niya maisip na ganito ang pagtataksil ni Shara sa kanilang tiwala. Sa isang sandali iniisip ni Diablo kung ang plote ni Kira ay may kinalaman sa biglaang desisyon ni Shara na umuwi ngunit dahil hindi siya nakatagpo ng isang bagay na tulad nito sa laro ay bumalik siya sa pag-iisip na siya ay naloko sa paniniwalang mayroon siyang mga kaibigan. Habang siya ay lubos na nahuhumaling sa sarili ipinahayag ni Rem na babalikan niya si Shara. Bilang tugon sinisigawan siya ni Diablo na nagtatanong kung bakit niya inilalagay ang sarili sa linya para sa isang taong umabandona sa kanila. Kumpiyansa na iginiit ni Rem na dahil kaibigan niya si Shara na nagtulak sa kanya na alalahanin ang lahat ng mga sandaling iyon kung saan mag-aalala sa kanya ang tanggang duwende na nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Matapos maalala ang kanyang nakangiting mukha sinabi ni Diablo kay Rem na mula nang ipatawag niya ito gusto ba niya ang kapangyarihan ng dakilang Panginoon ng demonyo na mabawi ang kanyang kaibigan at si Rem ay nasa sabik na oo na naging dahilan upang maghanda si Diablo para sa ilang badassery. Sa paglabas ay sinalubong sila ni Alicia na nagpumilit na sumama sa kanila dahil hindi niya matanggap ang desisyon ni Shara. Tinukoy ni Diablo na sa paggawa nito ikokompromiso niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang Imperial Knight ngunit walang pakialam si Alicia dahil inamin niya na hindi niya kayang iwanan si Rem na mag-isa sa kanyang laban. Samantala sa ilang kampo ng mga Elven si Shara ay nakatali habang tinutugtog ni Prinsipe Kira ang kanyang plote at ibinunyag sa kanya na salamat sa instrumento maaari niya itong ma-overwrite kahit anong gusto niya. Gamit ang plote muli pinilit ni Kira si Shara na sabihin sa kanya kung pinagsilbihan niya si Diablo gamit ang kanyang katawan ngunit nang sabihin niyang inutusan lang siya nito na makipagkamay kay Rem. Nagsisimulang mag-isip si Kira kung hindi ba ito maaangat ni Diablo ikinibit balikat ang mga kaisipang ito.
Pagkatapos ay nagpadala siya ng putik na kumakain ng tela upang sunugin ang mga damit ni Shara habang siya ay umiiyak at sinabi kay Kira na napupuot siya sa kanya. He taunts her further saying he doesn't care because he's only interested in breeding her. Nang tila nawala ang lahat ng pag-asa dumating si Diablo at ang barkada na nakikita si Shara na nahihirapan. Humingi ng paumanhin si Diablo sa kanyang pagiging huli habang ang mga babae ay nagsasabi kay Kira na sa kanyang susunod na buhay siya ay magiging isang abnormal na Titan. Galit na galit sa panghihimasok ipinaalala ni Kira sa kanila na ang kanyang buong hukbo ay naghihintay sa labas. Hinihimok siya ni Diablo na tumingin sa labas at kapag ginawa niya iyon nakita niyang nalipol ang kanyang buong hukbo. Galit na galit at inis pinagbantaan sila ni Kira ng digmaan ngunit walang pakialam si Diablo. Sa halip lumingon siya kay Shara tinanong kung ano ang gusto niya. Bago siya makasagot gumamit si Kira ng mga override para sabihin sa kanya na gusto niyang pumunta sa Greenwood. Bilang tugon ginamit ni Diablo ang kwelyo ng pang-aalipin at itinulak siya upang ibunyag ang katotohanan. Nagsisimula ng bumuhos ang mga luha sa kanyang mga mata habang ipinahayag ni Shara na gusto lang niyang maging malaya at maglakbay kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito nawala ng isip si Kira at tinawag ang trump card ng Elven Nation isang Hydra. Napatawa si Kira sa sakit na tuwa umaasang gagawin ng Hydra ang kanyang utos na alisin si Diablo. Si Shara na ngayon ay takot ay nakiusap sa kanya na tumakbo habang kaya niya dahil ang Hydra ay naging tagapag-alaga ng mga duwende sa loob ng maraming siglo at walang sino man ang nakatalo dito. Ngunit sa kabila ng mga babala si Diablo ay nanginginig sa pananabik habang sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan na umatras at hayaan si Daddy na bahala dito. Sa sandaling sumilong ang mga batang babae sa mga puno hinikayat ni Kira na magpaulan ng impyerno kay Diablo ngunit bilang tugon binalaan siya ng Hydra na huwag siyang bosan. Nang makita ito tinutuya siya ni Diablo dahil wala siyang kumpletong utos sa sarili niyang patawag ngunit mula sa loob. Nag-aalala siya dahil hindi niya naabutan ang Hydra o ang flute noong tumutugtog siya ng Crossrev Eerie. Nang walang karagdagang pagkaantala nagpadala siya ng isang pag-atake ng mga malalaking bato patungo sa Hydra at namamahala upang putulin ang isa sa mga ulo. Sa sandaling sa tingin niya ay magiging madali ang Hydra ay muling nabuo ang ulo na iniiwan si Diablo sa isang atsara. Nagpalakpakan si Kira habang pinag-aaralan ni Diablo ang Hydra na pagtanto na marami siyang kakayahan na hindi katulad ng isang summon. Nag-aalok ng payo si Shara na kanina pa nakamasid sa kanya na lumalaban sa gilid. Kung siya ay namamahala upang mahanap ang core ng Hydra pagkatapos ay siya ay maaaring magkaroon ng isang shot na manalo sa laban na ito. Nanunuya si Kira nagtataka kung paano nalaman ito ng kanyang tulala na kapatid ngunit pagkatapos ay may kumpiyansa na sinabi kay Diablo na walang silbi dahil gumagalaw ang core sa katawan ng Hydra at hinding-hindi niya ito masisira. Gayunpaman nakatitiyak na ngayon si Diablo na mapapanalo niya ito kaya dumudulas siya sa ilalim ng Hydra at gumamit ng malakas na electric spell na sumisira sa core at sa Hydra. Nang wala na ang kanyang trump card umihi si Kira sa kanyang pantalon at tinanong siya kung sino siya. Inanunsyo ni Diablo na siya si Diablo ang demonyong Panginoon mula sa ibang mundo ngunit tumanggi si Kira na paniwalaan iyon at tinawag siyang schizo mula sa kanyang gamot na nagmarka kay Diablo na nagtaas ng kanyang mga tauhan upang patayin si Kira. Ngunit bago niya magawa iyon nagmamadali si Seltzer na protektahan ang kanyang prinsipe habang hinihimok siya ni Shara na muling isaalang-alang. Nalilito tinanong siya ni Diablo kung siya ay nasa ilalim pa rin ng spell ng kanyang kapatid ngunit tiniyak sa kanya ni Shara na hindi siya at kahit na napupuot siya kay Kira dugo pa rin siya bilang isang walang utang na loob na turok. Kinukot siya ni Kira ang kabaitang ipinakita sa kanya at tumungo sa loob ng kahoy nang bigla siyang pinugutan ng ulo ng hindi nakikitang puwersa. Nanlaki ang mga mata ni Shara sa takot nang ipakita ni Galford at ng kanyang hukbo ang kanilang mga sarili. Sinubukan siyang atakihin ni Seltzer ngunit dahil sa sobrang lakas ni Galford hindi niya nagawang makalapit sa kanya. Samantala galit na tinanong ni Diablo ang Panginoon kung ano ang niluluto niya. Casual na ibinunyag ni Galford na dumating si Kira sa sandaling ipadala niya ang kanyang mga tropa sa ibang bansa. Sa pamamagitan nito inutusan niya ang kanyang mga sundalo na lipulin ang anumang mga duwende na matatagpuan sa kakahuyan at pagkatapos ay nagpadala ng isang utos upang hulihin si Shara. Napagtanto ni Diablo na ito ang plano ni Galford sa lahat ng panahon. Gusto niyang kalabanan niya ang mga duwende para magkaroon siya ng katwiran para sakupin ang Greenwood. Ngunit hindi tumugon ang Panginoon sa kanyang mga sinabi. Sa halip sinabi niya kay Diablo na kung magiging hadlang siya matatanggal din siya. Nang walang karagdagang babala inilagay niya siya sa isang hole na idinisenyo upang makuha ang malalaking halimaw. Nagulat si Diablo na pagtanto na ang spell ay hindi alam sa kanya habang sinasabi ni Galford na hindi siya lalabas anumang oras sa lalong madaling panahon.
Sa wakas ay hinarap ni Alicia si Galford nagtatanong kung bakit siya gumagawa ng mga padalos-dalos na aksyon ngunit mahinahon siyang tumugon pabalik na nagsasabi na ginagawa niya ang mabuti para sa Foltra at sa mga tao nito. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ang isang maliit na kabalyero na tulad niya ay magtatanong sa kanyang paghatol sa militar. Bilang tugon itinaas ni Alicia ang kanyang espada nang tanungin siya ni Galford kung paano niya ito pipigilan ng walang talam. Makalipas ang ilang segundo bumagsak ang kanyang talim na ikinatulala ng lahat kabilang si Diablo na ngayon ay napagtanto na si Galford ay isang halimaw na hindi lamang matalino sa mahika ngunit malamang na mas mabilis kaysa. Napaluhod si Alicia sa takot habang hinahamon siya ni Galford na iharap siya sa hari. Pansamantala napagtanto ni Diablo ang pagkaapurahan ng bagay at sinisikap niyang madama ang mahiwagang daloy ng hola. Dahan-dahan at tuloy-tuloy sinubukan ni Diablo na maabot ang gitna ng magic flow habang inutusan ni Galford ang kanyang mga bantay na sumulong. Biglang bumukas ang harang na ikinagulat ni Galford. Pinuri niya si Diablo at pagkatapos ay sinabihan ang kanyang mga sundalo na tumayo. Itinaas ang kanyang espada ibinunyag ng Panginoon na kapag tapos na siya sa pagputol sa kanya ibebenta niya sa lahat ang kwento na siya ay isang scam artist na nagbabalak na salakayin ang kanilang minamahal na lungsod sa halip na gumamit ng mga salita nagpaputok si Diablo ng isang magic spell ngunit madaling pinalihis ni Galford ang pag-atake habang ang kanyang espada ay kumikislap ng walang awa pakiramdam na medyo bastos. Tinutuyan ng Panginoon si Diablo sa pagiging mabagal at maamo nang bigla siyang tumapak sa isang mahiwagang landmine at nagtamo ng sugat. Napangiti si Diablo na nagpapakita na naglagay siya ng maraming landmine sa sandaling nagsimula silang mag-clash. Bilang isang taong nagpapahalaga sa isang magandang laban inihayag ni Galford na sa loob ng 30 taon siya ang unang nanakit sa kanya. Matapos siyang purihin gumamit siya ng mga hakbang ng kidlat upang mapalapit kay Diablo na gumagamit ng spell na naglagay kay Galford sa isang kulungan na gawa sa yelo sa pag-aakalang ito ang kanyang tagumpay. Napatigil si Diablo nang biglang bumagsak si Galford sa yelo at malapit nang maputol ang kanyang lalamunan. Mabilis siyang kumilos nagpakawala siya ng mga bala ng kidlat na nagpalipad kay Galford sa di kalayuan. Sa sandaling iyon napagtanto ni Diablo na ang Panginoon ng Foltra ay nasa level 120 at idineklara siyang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya mula noong siya ay dumating. Sa kabila ng malubhang pinsala sinubukan ni Galford na tumayo nagulat si Diablo na umabot sa conclusion na hindi niya gusto ang matandang boomer na ito bilang kanyang kaaway kaya sinubukan niyang takutin sa pamamagitan ng pagsasabi kay Galford na nawalan siya ng interes na labanan siya. Nabigla siya ng matanda sa pagsasabing sasabihin lang niya sa hari na banta siya sa kanilang bansa. Sa kabutihang palad humakbang si Alicia at sinabi kay Galford na hindi siya gagawa ng ganoon dahil nag-uulat siya sa hari tungkol sa kanyang walang ingat na mga aksyon na nagdudulot ng kaguluhan sa Foltra. Sa huli tinanggap ni Galford ang pagkatalo at sinabihan ang kanyang mga tropa na bumalik sa kanilang mga pagpost. Samantala humingi si Rem kay Diablo ng ilang healing potion at inaalagaan niya ang mga nasugatang duwende habang wala siya. Sinuri niya si Sharon na kinikilala na ang kanyang kapatid ay kailangang ibaba ngunit pinapayagan pa rin ang kanyang sarili na umiyak sa pagkamatay nito. Sa mga darating na araw si Alicia ay nagtungo sa maharlikang kabisera upang iulat ang lahat ng nangyari sa hari habang si Selger naman ang naghahanda ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay upang maiwasan ang isang digmaan na mangyari sa pagitan ng mga duwende at ng mga tao. Para kay Diablo ginugugol niya ang kanyang oras sa kama nagpapagaling mula sa laban. Kinikilala niya na siya ay walang pera ngunit ipinahayag niya na bilang isang dating shot-in wala pa siyang gana na lumabas sa mundo. Bigla siyang binisita ni Sylvie na dumating na may dalang bote ng alak na may kakayahang makabawi ng mana. Gayunpaman pagkatapos lamang ng isang baso nahihilo siya at natatalon si Sylvie na iniisip na siya ay isang unan sa katawan. Samantala sa kastilyo ng hari sinabihan ng isang katulong si Alicia na huwag mag-overwork ang sarili. Tinitiyak niya sa magalang na manggagawa na ayos lang siya at tungkulin niyang italaga ang sarili sa mga tao kapag may dumating na lalaking nagngangalang Sadler. Sa pagtatakot sa katulong si Alicia gayunpaman ay nagpaabot ng kanyang mga pagbati na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang kamakailang misyon sa Katimugang Nayon. Nakangiti si Sadler na nagpapakita kung paano nakatagpo ng kaligtasan ang bawat tao sa Nayon. Sa isang peking ngiti na nakaplaster sa kanyang sariling mukha tinanong siya ni Alicia kung napupuot siya sa sangkatauhan ngunit ipinahayag niya na ang kanyang pag-ibig ang nag-udyok sa kanya na lipulin ang mga sumasamba sa Panginoon ng demonyo. Napagtatanto na ang taong ito ay isang ganap na trabaho sinubukan ni Alicia na umalis nang ihayag ni Sadler na pupunta rin siya sa Foltra na nag-udyok sa kanya na huminto. Nagpatuloy ang lalaki ibinunyag na ang mataas na saserdoteng si Wiselia ay may tanda tungkol sa muling pagkabuhay ng demonyong Panginoon sa Foltra. Sa makatuwid bilang isang paladin siya ay mag-iimbestiga sa lungsod. Samantala tinuruan ni Rem si Sharon na magpatawag ng 30 shot.
Kapag naging matagumpay ang duwende, isiniwalat ni Rem na habang hindi malakas ang summon, mayroon siyang espesyal na kakayahan ng synchro sight na nagpapahintulot sa summoner na makita ang lahat ng nakikita ng ibon. Gayunpaman, binalaan siya ni Rem na ang paggamit ng mga summon ay nangangailangan ng maraming mana, kaya hindi ito magagamit ng summoner ng matagal. Nang tanungin niya si Shore kung gusto niyang makipagkasunduan sa 30 shot, buong pananabik niyang tinanggap at naglabas ng bato. Nang makita ito, na curious si Diablo at nagtanong tungkol dito, na nag-udyok kay Rem na ibunyag na ito ay isang mahiwagang bato na kinakailangan upang gumawa ng isang kasunduan sa panahon ng ritual ng pang-aalipan. Pagkatapos ay binigay niya ang isa sa kanya na tinitingnan niya ng may interes dahil wala ito sa mundo ng Crossrev Eerie. Nang matapos si Shara na gumawa ng kasunduan sa Chunky Bird, sinubukan ito ni Diablo sa pamamagitan ng paghahagis ng barya sa malalim na kagubatan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Shara na gamitin ang 30 shot upang mahanap ito. Isang beses na sinunod niya ito, pinaandar niya ang ibon at labis na namangha kapag lumipad ito. Makalipas ang ilang segundo, excited na ibinunyag ni Shara na nakikita niya ang barya, kaya sinabihan siya ni Diablo na mag-shoot ng arrow sa direksyon nito. Kapag naabot niya ang marka, ipinahayag niya na maaari niyang gamitin ang 30 shot upang hampasin ang mga kaaway na hindi niya nakikita ang sarili. Namangha si Rem sa bagay na iyon, na inihayag na hindi maaaring gamitin ng kanyang maliit na ulo ang ibon sa ganitong paraan. Biglang sumingot si Shara at inakusahan si Rem ng amoy hotdog water. Habang siya ay nahihiya, sinabi ni Shara na dapat silang lahat ay mag-swimming. Pagkarating sa isang lawa, nagsimulang maghubad ang mga batang babae na naging sanhi ng pagkataranta ni Diablo. Sinabi niya sa kanila na hindi siya sumasabay sa tubig sa kanila at tumalikod, iniwan ang mga batang babae na maglinis. Gayunpaman, nang marinig silang naglalaro ng magkasama, ang kanyang isip ay nagsimulang mag-backflip sa mga malikot na pag-iisip. Biglang sumigaw si Share para humingi ng tulong, dahilan para tumingin si Diablo at nakita niyang nakahawak si Edelgard kay Rem. Inihayag na may nagsabi sa kanya na taglay niya ang kaluluwa ng demonyong Panginoon sa loob niya. Gulat na gulat sa impormasyon, tinanong ni Share si Rem kung ano ang sinasabi ni Edelgard, ngunit nanatili siyang tahimik. Magkasama silang lahat mamaya kung saan isiniwalat ni Rem ang buong katotohanan sa kanya. Matapos siyang marinig, niyakap ni Share si Rem at sinabi sa kanya na habang siya ay mahina at walang silbi, gusto pa rin niyang tulungan siya. Nagpapasalamat si Rem kay Shara at nang matapos na silang maging masaya, sinabi niya kay Edelgard na palagi niyang iniisip na papatayin siya kapag nalaman ng isang nahulog na nasa kanya ang kaluluwa ng demonyong Panginoon. Sa kanyang sorpresa, inihayag ni Edelgard na maaari niyang buhayin ang demonyong Panginoon sa loob niya nang hindi inilalagay ang kanyang buhay sa linya, at pagkatapos tatawagin siya bilang ina ng demonyong Panginoon. Gayunpaman, nang mapansin niya ang hindi pagsang-ayon sa mukha ni Diablo, sinabi niya sa kanya na sa halip na siya mismo ang magsagawa ng ritual, maaari niyang turuan sila kung paano ito gawin. Isinasaalang-alang ni Diablo ang kanyang alok, alam na ang pinakalayunin ni Rem ay buhayin ang demonyong Panginoon at ayusin ang negosyo minsan at para sa lahat. Kaya't sinabi niya kay Edelgard na ituro sa kanya ang ritual upang mabuhay niyang muli ang Panginoon ng demonyo at ibaba siya. Hindi nagustuhan ang kanyang labis na kumpiyansa, itinaas ni Edelgard ang kanyang espada at itinugma ni Diablo ang kanyang enerhiya sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang tungkod sa kanyang leeg. Nagpout, sinabi niya sa kanya na pumunta doon sa Starfall Tower 3 araw mula ngayon dahil iyon ang lugar kung saan sila magdaraos ng ritual. Mamaya sa pub, ang gang ay binati ni Alicia na nagsasabi sa kanila na sumama sa kanya. Mabilis silang sumunod, tinanong siya kung bakit siya mukhang mahigpit. Pagkatapos ay isiniwalat ni Alicia na ang isang paladin na nagngangalang Sadler ay nasa Foltra na maaaring magdulot sa kanila ng pinsala kung naniniwala siyang sila ay mga sumasamba sa Panginoong Demonyo. Nang marinig ito, nag-aalala si Diablo dahil hindi niya kailanman nakipaglaban ang mga paladin sa laro, kaya wala siyang alam sa kanilang mga istatistika. Sa kasamaang palad para sa kanila, dumiretso sila sa Sadler at sa kanyang Gunner Squad. Nang makita siya, humingi si Sadler ng pagpapakilala, dahilan para mag-alala si Diablo. Napagdesisyonan niyang huwag nang guluhin ang paladin, ngunit ang kanyang katangahan ay kumilos muna at buong pagmamalaki niyang sinabi na siya ay isang demonyong Panginoon mula sa ibang mundo. Humagalpak ng tawa si Sadler na nagsasabi na alam niyang maraming weirdo si Foltra, ngunit bago sa kanya ang isang scam artist na iniisip na ligtas ang lahat. Nakangiti si Alicia na sinasabing mahilig magbiro si Diablo nang biglang sabihin sa kanya ni Sadler na sa ilalim niya ay makisalamuha sa mga taong tinatawag ang kanilang sarili na mga demonyo. Nang subukang makialam ni Rem, tinawag siya ng paladin na isang alipin na lalo lamang siyang ikinagalit. Biglang sumakit ang kanyang leeg habang sinasabi ni Sadler na siya ay pinarurusahan ng Diyos. Gayunpaman, naramdaman ni Diablo ang magic spell at tinawag siya para sa pagiging isang poser na nakakaramdam ng insulto.
Si Sadler ay nagpaputok sa kanya ng isang spell ngunit si Diablo ay gumagamit ng reflective magic at inilagay ang paladin sa isang block ng semento. Nang madala siya ng kanyang mga tagasunod tinanong ni Alicia si Diablo kung matalinong palayain si Sadler. Sumagot siya sa pagsasabing nasa ibaba niya ang kumuha ng maliliit na prize tulad ni Sadler na atubili na tinanggap ni Alicia. Makalipas ang 3 araw naghanda si Rem para sa kanyang pinakamalaking pagsubok at sinabi niya kay Shara at Diablo na gusto niyang ibahagi ang kanyang sikreto kay Alicia. Sinabi sa kanya ni Diablo na hindi ito matalino ngunit iginiit niya na sinasabing kaibigan niya ngayon si Alicia. Kaya napaatras siya at pinanood si Rem na umamin kay Alicia na yamakap sa kanya. Gayunpaman sa halip na maantig dito si Diablo ay nakaramdam ng hindi mapakali sa kanyang dibdib ngunit nagpa siya siyang huwag pansinin ito iniisip na ito ay dahil hindi siya sanay na magkaroon ng mga kaibigan. Nang gabing iyon dumating hanggang sa Starfell Tower at si Diablo ay agad na tinamaan ng nostalgia dahil ito ang lugar kung saan siya ipinatawag. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Alicia kay Edelgard na inihayag na siya ang kanilang pinakabagong miyembro ngunit nang manatiling tahimik ang Fallen sinabi ni Diablo na kakaiba para sa kanya na walang anumang pagsalungat. Sa halip sinabi ni Edelgard kay Rem na dapat niyang ibuhos ang kanyang malakas na magic power sa kaluluwa ng Demon Lord para buhayin siya. Bilang tugon bumaling si Rem kay Diablo na sinasabi sa kanya na hindi niya mapagkakatiwalaan si Edelgard. Tinanong niya siya kung gusto niyang itigil ang buong operasyon ngunit iginiit ni Rem na gusto niyang talunin si Krebskulm at hiniling kay Diablo na tulungan siya. Tiniyak niya rito na gagawin niya ang lahat para matupad ang pangakong binitiwan niya sa kanya. Nang walang karagdagang ado ginabayan ni Edelgard si Diablo na ilagay ang kanyang kamay sa tiyan ni Rem na nagsasabing hindi niya akalain na darating ang araw na matutupad niya ang kanyang pangarap. Nang hindi na humihinga ibinuhos ni Diablo ang kanyang enerhiya sa kanyang kaibuturan at naramdaman ang kapangyarihan ni Krebskulm. Samantala si Rem ay gumagawa ng masasayang dolphin na ingay habang nararamdaman niya ang mainit na kapangyarihan ni Diablo na bumuhos sa loob niya. Pagkatapos magpahinga tinanong niya kung gaano siya kalapit sa Demon Lord. Para mailabas si Krebskulm nang ihayag ni Edelgard na hindi pa siya malapit at dapat na lumalim sa loob ni Rem. Tinanong siya ni Diablo kung paano niya dapat gawin iyon na nag-udyok kay Edelgard na ibunyag na dapat siyang gumawa ng butas sa loob niya at ibuhos ang kanyang kapangyarihan mula roon. Sinisigawan siya ni Sherry na huwag maging tanga dahil madaling mailagay ng kanyang plano si Rem sa isang maagang libingan kaya casual na itinuro ni Edelgard ang bawal na pasukan sa pagitan ng kanyang mga binti at hinimok si Diablo na gamitin iyon na ikinagulat ng lahat. Habang nagsasabunutan siya na parang loser virgin buong pananabik ngunit nahihiya na sinabi ni Rem kay Diablo na mayroon siyang pahintulot kaya nang hindi tumitingin sa pinakahuling plot hole ipinasok ni Diablo ang kanyang mga daliri at binuhay muli ang demonyong Panginoon na si Krebskulm. Habang tumatawa ang Diyos sinubukan ni Diablo na tingnan si Rem na humihimok sa kanya na manalo laban sa kanyang pinakamalaking kaaway. Sa sandaling mawala ang ulap ng usok na bigla si Diablo nang makita ang nakakatakot na Panginoong Demonyo bilang isang batang babae na karapat-dapat na kumain ng masasayang pagkain. Upang ipakita sa lahat na siya ay isang makapangyarihang Panginoon ng Demonyo nananawagan si Krebskulm sa isang malaking supply ng mahika na sinasabing aalisin ang lahat. Ngunit biglang nawala ang kanyang mahika habang pilit niyang iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Nabigla iniisip ni Diablo kung nakalimutan niya kung paano lumaban. Biglang humakbang pasulong si Alicia ipinaalala kay Krebskulm na dapat niyang tapusin ang sangkatauhan. Nalilito nagtanong siya kung bakit kapag hinimok siya ni Rem na hindi niya kailangang alisin ang sinuman. Kakatwang nagsimulang mag-tweak si Alicia na humihiling kay Edelgard na gumawa ng isang bagay na nagpapakita na narito lamang siya upang gawin ang anumang ipapagawa sa kanya ng Krebskulm. Hindi nagtagal inanunsyo ni Krebskulm na hindi na niya lilipulin ang sangkatauhan at nagtanong kung mayroon silang makakain sa kanya. Ibinigay ni Shara sa kanya ang ilang mga biskwit na kanyang nilalamon na parang pagano na nagsasabing ang kanyang bagong misyon ay kainin ang bawat biskwit na ginawa. Napagtatanto na walang anumang labanan umuwi silang lahat nang biglang may dumating na tinatawag na Ulrix at sinabi kay Krebskulm na pinaglingkuran niya ang dating Panginoon ng Demonyo. Pagkatapos ay sinabi niya na upang ipagdiwang ang kanyang kapanganakan dapat lang nilang pasayahin ang lahat ng mga mortal kapag sinabi agad ni Krebskulm sa tinadtad na Davy Jones mula sa Pirates of the Caribbean na hindi siya maaaring pumatay ng mga tao dahil kailangan niyang panatilihing buhay ang mga ito para sa biskwit. Nalilito narating ni Ulrix ang conclusion na kailangang mamatay ni Krebskulm para magkaroon sila ng tamang Panginoong Demonyo na napupuot sa mga mortal. Ngunit nang i-swing niya ang kanyang sandata pinigilan siya ni Edelgard na nagsasabi na kailangan nilang sundin ang kalooban ng Demonyong Panginoon. Itinapon lang ni Ulrix si Edelgard na nag-udyok kay Diablo na pumasok. Habang nag-aaway ang dalawa napagtanto ni Ulrix na napakalakas ni Diablo at lilipad siya.
Dumating silang lahat sa inn kung saan nagpasya sina Rem at Alicia na magsama sa isang silid na iniiwan sina Shara at Krebscom sa ilalim ng pangangalaga ni Diablo. Upang gantimpalaan siya para sa kanyang pagsusumikap, nagpasya si Shara na gawin siyang matigas sa halip. Si Krebscom ay mausisa na sinusundan si Shara na humahantong sa kanilang lahat na maabot ang linya ng pagtatapos ng magkasama. Samantala sa isa pang silid na alala ni Alicia na itinulak siya ng kanyang mga magulang na maging racist sa mga demi-humans. Sa Royal Court hindi naiiba ang mga bagay para sa kanya dahil hinihimok siya ng lahat na iwaksi ang empatiya sa sinumang nilalang maliban sa mga tao. Inaalala ito, sinabi ni Alicia sa kanyang sarili na kailangan niya ang Panginoon ng demonyo upang matupad ang kanyang tungkulin at alisin ang mundo ng sangkatauhan. Samantala sa ilang lumang simbahan, plano ni Sadler na maghiganti kay Diablo at sa mga demi-human dahil sa pang-iinsulto sa kanya. Kinabukasan tinuruan ni Shara ang demonyong Panginoon ng isang nursery rhyme na nagpapaisip kay Diablo kung gagawin ni Shara ang isang makapangyarihang Diyos tulad ng Krebscom sa isang hanggal na mapagmahal sa Kokomlan. When she asked Rem to join them, she nervously starts to while Alicia look at them like your crush looking at you. Pagdating sa isang inn, iniimbak ni Krebscom ang lahat ng biskwit habang si Diablo ay nakaupo kasama si Celestine sa ibang table para hindi na niya kailangang alagaan si Krebscom at Shara. Sa wakas ay nagsalita si Celestine na ipinahayag na hindi niya akalain na magkakaroon sila ng demonyong Panginoon na mahilig sa biskwit, kaya sa ngayon ang magagawa lang nila ay maghintay at tingnan kung ano ang magiging reaksyon ni Krebscom sa hinaharap. Pinupuri rin niya si Rem sa pagiging matatag na nagpapasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanya sa lahat ng mga taon na iyon. Nang maglaon, ibinahagi ni Shara kay Diablo na masaya siyang hindi nalock ni Celestine ang Krebscom. Siya ay nag-iisip na tumugon pabalik na nagsasabi na dahil hindi kailanman maiiwan ni Celestine si Faultre dahil sa hadlang hinding-hindi niya kusang loob na aalisin ang kalayaan ng isa pang nilalang. Bumalik si Shara para ibahagi ang karunungan ni Diablo kay Rem nang makita nilang nawawala ito kasama sina Krebscom at Alicia. Sa ibang lugar, dinala ng Imperial Knight sina Krebscom at Rem sa isang madilim na eskinita nang tanungin ni Rem kung bakit sila naghiwalay ni Diablo at Shara. Isang kakaibang tingin ang pumaibabaw sa mukha ni Alicia habang sinasabi niyang isasama niya si Shara sa lalong madaling panahon dahil hindi siya sigurado kung ano ang magsisilbing susi. Pansamantala bumalik sina Diablo at Shara sa inn, ngunit nang hindi nila sila nakita doon, sinabihan niya si Shara na maghintay sa silid habang hinahanap niya ang bloke. Sa mga lansangan, si Diablo ay nakakakuha ng kakaibang sensasyon sa kanyang dibdib na parang may mangyayari. Bumalik sa eskinita, tinanong ni Alicia si Krebscom kung bakit nawawala ang kanyang mga alaala, ngunit sa halip na hayaan siyang sumagot, sinabi ni Alicia kay Rem na sinabi sa kanya ng isang nahulog na pari na higit pa sa magic power ang kailangan para buhayin ang demonyong Panginoon. Ngayon nagulat, tinanong ni Rem si Alicia kung gusto niyang alisin ang buong mortal na lahi at nang makumpirma niya, tinanong ni Rem kung ano ang nangyari sa kanya. Sagot ni Alicia na hindi siya nagbago, ang pinagkaiba lang ngayon ay hindi na niya kailangang magpanggap na best friends forever silang lahat. Nalilito kung bakit siya bumili ng biskwit, tinanong ni Krebscom si Alicia kung gusto niyang sunugin siya. Bilang tugon, ginawa ni Alicia ang isang perpektong gasay na pose at sinabing ito ay isang karangalan na maging ang unang masunog niya dahil ang layunin ay itakda ang mundo sa zero. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Alicia na siya ang nagbigay sa Saint Guard ng dagger na nilagyan ng espiritu ni Grigor upang mabilis niyang buhayin ang demonyong Panginoon. Biglang dumating si Sadler at ang kanyang mga goons na nagpapasalamat kay Alicia sa pagtulong sa kanya na mahuli ang mga mananamba ng demonyo. Gulat na gulat, sinubukan ni Rem na sabihin sa Paladin na si Alicia ang erehe dito, ngunit tuso gaya ng dati kumilos si Alicia at sinabi kay Sadler sa kanyang pagsisiyasat na si Rem at ang kanyang barkada ay mga mananamba ng demonyo. Naka-corner at nag-iisa, sinubukan ni Rem na lumaban ngunit nabigo habang kinukustodiya siya ni Sadler. Pansamantala hinanap ni Diablo si Rem at Krebscom na iniisip kung tama ba ang nararamdaman niya tungkol kay Alicia. Sa ibang lugar, iminulat ni Rem ang kanyang mga mata at nakita si Krebscom na umaaligid sa kanya na may pag-aalalang tingin. Sinabi niya kay Rem kung paano sinabi sa kanya ni Alicia na mahirap ang kanyang buhay dahil sa kanyang pag-iral. Nang manatiling tahimik si Rem, pinuri siya ng Krebscom para sa katapatan, ngunit inamin ni Rem na palagi siyang kinasusuklaman mula nang dahil sa kanyang pag-iral ay namuhay siya sa paghihiwalay at takot. Pag-unawa sa kanyang sakit, sumasang-ayon si Krebscom na ginawa niyang bangungot ang kanyang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Rem kay Krebscom na nakikiramay siya sa kanya dahil ginugol din niya ang kanyang buhay na nakakulong sa loob niya. Kaya naman hindi niya magawang kamuhian siya. Biglang kinaladkad ni Sadler si Rem sa isang silid ng pagpapahirap na ikinasindak niya. Sinubukan niyang sabihin kay Sadler na hindi siya sumasamba sa Panginoon ng demonyo, ngunit tumanggi itong makinig, kaya napagtanto ni Rem na siya ay isang bulok na tao.
Pagkatapos ay tinanong niya si Alicia kung bakit niya sila pagtataksilan ng ganito ngunit hinimok siya ng masamang babae na sumigaw para humingi ng tulong umaasang masisira nito ang kainosentehan ni Krebscom. Pagkatapos ng walang sawang paghahanap para sa kanila sinubukan ni Diablo na humingi ng tulong sa lahat ngunit nabigong sabihin ang mga salita. Sa kabutihang palad isang batang lalaki ang sumugod na nagpapakita na ang isang paladin ay nakita na nagdadala ng isang catgirl sa isang silid ng pagpapahirap. Nagpasalamat si Diablo sa kanya at nagmamadaling lumabas para iligtas ang kanyang libreng gamit na catgirl. Sa ibang lugar si Galford at ang kanyang mga sundalo ay nagulat nang makita si Edelgard na namumuno sa isang hukbo ng mga nahulog. Nag-aalala tungkol sa kahihinatnan ni Foltre ibinuhos ni Celestine ang lahat ng kanyang lakas sa pag-secure sa hadlang habang naghahanda si Sadler na putulin ang mga tainga ni Rem. Si Krebscom nang makita ito ay humiling kay Rem na hayaan siyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang iligtas siya ngunit nangako siya na hindi susuko sa puot. Bigla nagpa siya si Sadler na ay ugoy ang kanyang espada sa Krebscom sa halip ngunit pinangangalagaan siya ni Rem ng kanyang katawan na mamatay sa proseso. Nang makita ito nagngangalit si Krebscom sa galit at naging isang mapanganib na hayop. Sinubukan ni Sadler na labanan siya ngunit nawala ang kanyang buhay sa isang tibok ng puso. Sa ibang lugar si Diablo ay binati ni Shara na nagpapaliwanag na ginamit niya ang 30 shot upang hanapin si Rem at nakita niya na siya ay malubhang nasugatan. Napagtanto ang pangangailangan ng madali ang pagkilos iniabot niya sa kanya ang mga bote ng mga healing potion at inutusan siyang iligtas si Rem habang nakikipaglaban siya sa Krebscom. Sa labas ng Foltre natuwa si Edelgard nang makitang sa wakas ay kinuha na ni Krebscom ang kanyang papel bilang Demon Lord nang batiin sila ni Ulrich ni Alicia. Pumasok si Ulrich sa attack mode hanggang sa ihayag ni Edelgard na si Alicia ang nagpagising sa Demon Lord. Samantala nilapitan ni Sylvie si Galford na nagsabi sa kanya na mag-impake at umalis dahil hindi siya nasangkapan upang mahawakan ang isang hukbo ng nahulog. Gayunpaman hiniling niya sa kanya na magkaroon ng pananampalataya sa kanya at sa Adventurers Guild na nagpapakita na si Diablo ay patungo sa larangan ng digmaan kaya hanggang doon dapat siyang umupo ng mahigpit. Pansamantala hinarap ni Diablo si Krebscom at sinisikap na ibalik siya sa kanyang katinoan ngunit sa halip sinisingil niya ito ng may mga intensyong pumatay. Sa pagmamasid sa kanyang mga galaw napagtanto niya na ang Krebscom na kilala nila ay matagal nang nawala. Samantala pinapakain ni Shara si Rem ng maraming healing potion. Sa kabutihang palad si Rem na may siyam na buhay ay bumalik upang sabihin kay Shara na si Alicia ay isang masamang daga na naging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito dahil gusto niyang buhayin ang Demon Lord sa simula. Nakatingin sa mga walang laman na vial nagtanong si Rem tungkol sa kanila at inihayag ni Shara na sila ay mga healing potion na ginawa ni Diablo. Naramdaman ni Rem na dapat ay ibinigay sa kanya ni Diablo ang lahat ng nakapagpapagaling na potion at alalahanin para sa kanyang kaligtasan. Bumalik sa larangan ng digmaan sinubukan ni Diablo na amaniobra ang pag-atake ni Krebscom na pagtanto na kung hindi siya level 150 siya ay patay na karne sa ngayon. Sa kabutihang palad nakatanggap siya ng tulong mula kay Emil na tiniyak sa kanya na dinala niya sina Rem at Shara sa kaligtasan. Gumaan na ang pakiramdam ngayon nagpa siya si Diablo na gamitin ang kanyang ultimate magic spell Apocalypse Abyss ngunit kahit iyon ay hindi sapat para pigilan ni Krebscom ang kanyang pagdanak ng dugo. Biglang dumating si Shara na bitbit ang isang sugatang Rem. Magkasama hinarap nila si Krebscom na nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa kanila. Sinuhulan din siya ni Rem sa pagsasabing kung babalik siya sa dati niyang sarili bibigyan niya siya ng maraming Scooty snack. Ginagawa nito ang trick habang ang Krebscom ay nagbabalik sa pagbabagong minahal ng lahat. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Rem mula nang sumuko siya sa kanyang puot at nagdulot ng hindi kinakailangang kaguluhan. Gayunpaman tiniyak sa kanya ni Rem na masaya lang siya sa pagbabalik sa kanya. Sa ibang lugar si Ulrich ay kumulog kay Edelgard na tinawag siyang isang pagkabigo sa pag-alay ng kanyang sarili kay Alicia. Alam na ang mga bagay ay malapit nang pumunta sa timog sinenyasan ni Edelgard si Alicia na tumakbo sa ligtas na lugar. Kinabukasan nalaman ni Sylvia na si Krebscom ang demonyong Panginoon at sinabi niya kay Diablo na hindi niya maaaring hayaan ang isang tulad niya na malayang tumakbo sa Foltre. At dahil alam ni Diablo na tama siya tinanong niya si Krebscom kung ano ang gusto niyang gawin kaya't ibinunyag ng maliit na demonyong Panginoon na nais lamang niyang makasama si Rem Shara at kumain ng biskwit ng aso sa buong buhay niya. Matapos makuha ang kailanawan na kailangan niya pina-flash ni Diablo ang magic na bato na ibinigay sa kanya ni Rem kanina at ibinalita na maaari siyang magsagawa ng isang ritual ng pang-aalipin sa Krebscom na magbibigki sa kanya. Sa ganitong paraan hindi magiging banta sa sangkatauhan ang Krebscom. Sumangayon si Krebscom at kapag natapos na ang ritual ng pagpapaalipin bumalik silang lahat sa inn para makapagpahinga nang biglang may dumating na problema sa mukha ni Alicia. Hawak ang isang kutsilyo sa lalamunan ni Shara sinabi ni Alicia kay Krebscom na sundan siya.
Nang walang ibang pagpipilian sumang-ayon sila at natagpuan ang isang nasugatan na Edelgard. Ibinunyag ni Alicia na nang mabaigo ang kanilang plano na buhayin ang Panginoon ng demonyo binalingan ng nahulog si Edelgard at pinarusahan siya. Sa kabila ng narinig niyang kwento ng paghikbi tinanong ni Krebscom si Alicia kung bakit dapat niyang tulungan ang isang taong gumawa ng gulo kay Rem. Iyon ay nang mamagitin si Diablo na hinihimok si Krebscom na tulungan si Edelgard na nag-udyok sa kanya na sumunod. Nang siya ay gumaling na pinasalamatan ni Edelgard si Krebscom at nagtanong kung bakit siya nanlamig muli sa mga mortal. Ibinunyag ni Krebscom na itinaya ng mga taong ito ang kanilang buhay upang iligtas siya kaya ngayon gusto niyang tumira sa kanila at kumain ng maraming biskwit. Nang makitang ligtas at maayos si Edelgard ibinaba ni Alicia ang kutsilyo at sinabihan siyang tapusin siya. Gayunpaman tinanong siya ni Rem kung ano ang nagpabaliw sa kanya kaya nagsimulang ibunyag ni Alicia na nalantad siya sa madilim na bahagi ng sangkatauhan na pumuno sa kanya ng matinding pagkamuhi sa sangkatauhan. Sa Alicia nakikita ni Diablo ang kanyang sarili na inaalala ang lahat ng mga sandaling iyon na na-stranded siya ng iba dahil sa simpleng pagpapagupit ng buhok. Kaya't nang subukan ni Alicia na tapusin ang kanyang subscription sa buhay pinigilan siya ni Diablo na nakapagtataka sa kanya kung bakit may magliligtas sa kanya pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Sinisigawan siya nito na nagsasabi na hindi siya makakagawa ng madaling paraan at dapat niyang bumawi kay Rem para sa sakit na idinulot niya. Sa pag-unawa kay Diablo nangako si Alicia na magsisi nang biglang bumigay ang kanyang katawan dahil sa lahat ng pakikipaglaban na ginawa niya. Nang makita ito mabilis na tinanggal ng mga batang babae ang kanilang mga damit kabilang si Alicia para maalagaan nila si Diablo na nawala ng malay sa kaligayahan dahil alam nilang makakagawa na siya ng mas maraming sanggol kaysa kay Genghis Khan sa kanyang buhay. Talo ka rin ba tulad ni Diablo? Kung oo magkomento ng sos at kung nagustuhan mo ang recap na ito pagkatapos ay panoorin ang video na ito dito.